Kung wala kang pera at kakayahan, sana naman huwag ka nang magpakita sa akin. Parang awa mo na. Ang isang matandang mahirap ay pabigat lang sa buhay ko. Alam mo ba yon? Iyan ang masalitang binitiwan ng manugang kong si Katrina. Pakiramdam ko ay huminto ang paktibo ng puso ko. Sa loob ng 50 taon na inalagaan ko ang pamilyang ito, paanong nasabi sa akin ng batang iyon ang gayong masalita? Inay, naririnig niyo naman po, di ba? Umalis na po kayo sa bahay na to. Dahil sa isang biyanang mahirap, pati mga anak namin ay napapahiya na rin. Tumulo ang aking ngaluha, ngunit ang mas masakit ay ang pananahimik ng sarili kong anak na si Marco. Nay, hindi po ba pwedeng bumukot muna kayo pansamantala? Marco anak, pati ba naman ikaw? Ang anak na pinalaki ko? Naramdaman ko ang galit na namumuo sa aking dibdib, ngunit tahimik kong inimpake ang aking gagamit. Sige, kung kasalanan ang maging mahirap, ako na ang aalis. Ngunit hinding-hindi ko malilimutan ang kahihiyang ito. Habang nag-impake ako, nagsalita si Katrina. Gusto niyo po, tulungan ko kayong mag-impake. Ay, o nga pala. Wala pala akong panahong tumulong. Tumaas na naman ang renta sa cafe. Narinig ko ang mapanuyang tawa ni Katrina mula sa aking likuran. Ang hindi niya alam sa mga sandaling iyon, ang cafe na tinutukoy niya ay nasa unang palapak ng gusaling pag-aari ko. Ang gusaling iyon, na tanging pamanang aking yumaong asawa, ay sadyang ipinangalan sa iba para sa mapakakataong tulad nito? Sige, aalis na ako. Humarap ako at binitiwan ang aking huling salita. Pero tandaan mo ito. Ang kasalanang talikuran ang isang tao dahil sa kahirapan. Tiyak na pagbabayaran mo. Nang madaling araw na iyon, nilisan ko ang bahay at lumipat sa isang maliit na inuupahang kwarto sa basement. Ang isang matandang mahirap ay pabigat lang sa buhay ko. Alam mo ba yon? Sigaw ni Katrina. Natigilan ang kamay ko habang nahuhugas na pinggan sa kusina. Nabitawan ko ang plato at nabasak ito sa sahig. Gaya ng basak na pinggan. Tila nadurok din ang puso ko. Ano? Anong sabi mo? Narinig niyo naman, di ba? Sabi ko, pabigat kayo. Wala naman kayong inaambak sa gastusin buwan-buwan. Pero kung kumain kayo, 3 beses sa isang araw, umakyat ang galit sa ulo ko. Kahit paano, ako pa rin ang biyenan niya. Paanong nasasabi niya ang mabagay na ito nang hindi man lang nakbabago ang ekspresyon niyang kanyang mukha? Katrina, alam mo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ko para sa inyo? Tama na po. Sawang-sawa na ako sa makwento niyo nun. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang ngayon. Nagsalita si Katrina ng may pangasar. Ang mumi ko, nagpapadala ng 100,000 piso kada buwan. Kayo, anong naibigay niyo? Ay, o nga pala, ang pagluluto niyo. Sa panahon ngayon, nagpapadeliver na lang kami ng pagkain. Napatingin ako sa anak kong si Marco, umaasang magsasalita siya kahit isang salita lang para sa akin, ngunit nanatili siyang tahimik at nakayuko. Marco anak, ganun din ba ang tingin mo sa akin? Nay, hindi po ba pwedeng bumukot muna kayo pansamantala? Nahihirapan na rin kasi ang mabata dahil sa kwarto niyo. Sa sandaling iyon, bumuhos ang aking ngaluha. Ang anak na pinalaki ko, ang sarili kong anak, ay tinatalikuran ako. Sige, naiintindihan ko. Ako na ang aalis. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang lumakong bag, ilang pirasong damit, isang litratong aking asawa, at isang passbook. Ito lang ang naipon ko sa buong buhay ko. Nakatayo si Katrina sa may pinto. Nakakrus ang nga braso. Tumaas na naman ang renta sa cafe. Ang sama talaga ng may-ari ng building na yon. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang ipinuhunan ko sa cafe na yon. Kinabahan ako, ang gusaling iyon. Ang huling paman ng aking asawa. Ngunit hindi ako umimik. 4:00 ngang madaling araw nang lisanin ko ang bahay. Hinampas ng malamig na hangin ang aking pisngi. Ngunit hindi ito kasinsakit ng sugat sa aking puso. Nay, heto po, pamasahe man lang. Inabutan ako ni Marco ng ilang pirasong pera. Naramdaman ko ang matinding hiya. Huwag na. Mayroon din ako niyan. Ang tanging gusto ko lang naman ay maging isang pamilya. Isang normal na pamilya na masayang nakukwentuhan sa hapagkainan. Pagsikat ng araw nang makarating ako sa aking inupahang kwarto sa basement. Sumalubong sa akin ang amoy amag. Ang madilim na ilaw mula sa lumang lampara
ang halumigmik na nanggagaling sa mga pader, at ang yangang sanggol mula sa kabilang kuwarto. Ito na ang magiging buhay ko ngayon. Habang nagluluto ako ngang sinigang sa isang kaldero, kinausap ko ang aking sarili. Pero hindi ako susuko. Kung susuko ako sa edad kong ito na talaga ang katapusan. Mula sa bintana, natatanaw ko ang cafe ni Katrina. Ang kanyang itsura habang masayang bumabati sa mga customer. Ngayon ko lang yata naiintindihan kung bakit inilihim ng aking asawa na ako ang may-ari ng gusaling iyon at ipinangalan sa iba. Mahal. Tama ka. Dapat pala talagang tingnan muna ang tunay na ugali ng isang tao hanggang sa huli. Pinunasan ko ang aking maluha at tumayo. Sige, simula ngayon, mag-isa na lang ako. Pero hindi pa ito ang katapusan. Hinding-hindi. Napakalamig ng madaling araw sa aking kwarto sa basement. Habang hinihila ko ang manipis na kumot, bigla kong naalala ang aking asawa. 10 taon na ang nakalipas sa kanyang higaan sa ospital, habang hawak niya ang aking kamay sa huling pagkakataon. Mahal, itago mong mabuti ang dokumentong ito. Ito ang ugat ng ating pamilya. Isang sobre ang inyabot niya sa nanginginig kong nga kamay. Salop nito ay ang titulo ang isang gusali sa Makati. Pero huwag mong ipapangalan sa iyo. Bakit? Ito ang pinahirapan mo sa buong buhay mo. Ngumiti ang aking asawa ng may kahirapan. Ang tunay na ugali ng isang tao ay lumalabas kapag pera na ang pinag-usapan. Ang anak natin at ang asawa niya. Balang araw, kailangan mong makita ang tunay nilang kulay. Hindi ko siya nantindihan nun. Umiyak ako at tinanong kung bakit kailangan niyang pagdudahan ang sarili naming pamilya. Mahal, ipangako mo sa akin. Kung tunay ka nilang mamahalin, ibigay mo sa kanila ang gusali. Pero kung tumulo ang luha mula sa mamata ng aking asawa, kung tatalikuran kanila, ikaw na ang desisyon. Kinuha ko ang sobre mula sa lumang aparador. Kahit na medyo mamasa-masa ang papel dahil sa halumikmik, malinaw pa rin ang mga nakasulat, isang gusali sa Makati. Ang may-ari, Ben Cruz, isang matagal ng kaibigan ng aking asawa. Iyon mismo ang gusali kung saan nagpapatakbo ngang cafe si Katrina. Mahal. Tama ka nga. Itinakwil na nila ako. Narinig ko ang patak ng ulan sa labas. Tulad ng ulan na dumadaloy sa bintana, hindi rin tumitigil ang pakpatak ng aking ngaluha. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang text mula kay Katrina. Nay, kamusta na po kayo? Alam niyo po, ang bait-bait ng may-ari ng building namin. Hindi niya tinaasan ang renta at pumayak pa siyang magpa-remodel ako. Ang daya talaga nga mundo, no? May mga taong may-ari ngang gusali at may mga taong sa basement lang nakatira. Ay, sorry po. Huwag niyo na lang pong pansinin. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko, ang manugang ko, na hindi man lang alam na ako ang may-ari ngang gusali ay hinahamak ako. Muling umakyat ang galit sa aking dibdib. Sige, tingnan natin. Tingnan natin kung gaano pa kasama ang kaya mong ipakita. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ginawa ito ng aking asawa. Bumalik sa aking isipan ang maalaala. Noong unang dumating si Katrina sa aming pamilya, napakabait niya. Nay, habang buhay ko po kayong alagaan. Ang matatamis niyang kasinungalingan. Habang nagpapakulo akong tubig sa isang lumang kaldero, kinausap ko ang aking sarili. Sana pala nakinig ako sa asawa ko. Sana pala una palang ay naglagay na akong distansya. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Buhay pa ako. Lalong lumakas ang pakpatak ng ulan sa bintana, na parang katok ng tadhana sa aking pinto. Muli kong inilagay ang nga dokumento sa sobre at nagdesisyon. Maghintay ka pa ng kaunti. Kaunti na lang. Tinawagan ko ang kaibigan ng aking asawa. Ben, ako to. Maayos naman ba ang pangangasiwa mo sa gusali? Opo, Ate Elena. Huwag po kayong mag-alala. Tulad ng bilin niyo. Nananatili po itong lihim. Salamat Ben. Darating din ang araw na ako na mismo ang haharap. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa labas. Mula sa cafe ni Katrina, rinig na rinig ang tawanan. Si Katrina, masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang kaibigan. Wala siyang kamalay-malay na ang lupang kinatatayuan niya ay pag-ari ko. Sige, manunot lang ako hanggang sa huli. Hanggang sa makita ko kung paano ako guguho. Naalala ko ang huling pangako ko sa aking asawa. Mahal, hindi ko ito.
ginagawa para sayo. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Para patunayang buhay pa ako. Tumila ang ulan. Sumilip ang sikat ng araw sa pagitan ng gaulap. Muli kong iminulat ang aking nga mata. Ngayon, handa na akong lumaban. Natigil ang lahat. Maingay at puno ngang tao ang kafe. Nakita ko si Katrina na nakaupo kasama ang kanyang nga kaibigan. Tumatawa. Mula sa labas ngang salaming bintana, matagal ko silang pinagmasdan bago ako naglakas-loop. Girl, alam mo ba kung sino ang may-ari nga building na to? Grabe raw, sobrang yaman. Narinig ko ang boses ni Katrina kahit nasa labas ako. Super bait sa akin ng may-ari. Hindi tinaasan ang upa, tapos pumayag pa sa renovation. Malapit ko na rin kunin yung second floor para lumaki. Nakita ko ang inggit sa mamatang kanyang nga kaibigan. Wow, talaga? Di ba halos lahat ng negosyo ngayon nagsasara dahil sa taas nga renta? Siyempre. Nakita niya kasi ang potential ngang business plan ko. Ang mataong magagaling, dapat lang tratuhin ng maayos. Dumagundong ang puso ko. Ang yabang niyang ipinagmamalaki ang gusali ko na hindi man lang niya alam. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Sumalubong sa akin ang amoy ng kape at ang sinangang araw na tumatama sa sahig. Welcome po. Ay, kayo po pala. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Katrina. Inay, bakit po kayo naparito? Nagsimulang magbulungan ang kanyang nga kaibigan. Siya ba yung biyenan mo? Yung nakatira sa basement? Mabilis na tumayo si Katrina at hinawakan ang braso ko. Nay, hindi po ito lugar para sa inyo. Nakakahiya sa mga customer. Tumagos ang nga salitang iyon sa puso ko. May karapatan din naman siguro akong uminom ng isang tasang kape, hindi ba? Karapatan? Inay, ang isang tasang kape dito ay 250 piso. Halos katumbas na yan kang gastos niyo sa isang buwang araw. Harap-harapan akong niliba ni Katrina sa harap ng nga kaibigan niya. Naramdaman ko ang matinding kahihiyan. Narinig ko ang pakurong nam nga sili habang ang lahat ng customer ay nakatingin sa amin. Baka kasi mga mo'y mahirap pa ang tsafe ko dahil sa inyo, inay. Umuwi na lang po kayo. Kinuyom ko ang aking nanginginig na kamay. Nag-apoy ang galit sa loob ko, ngunit pinigilan ko ito. Sakto namang pumasok ang anak kong si Marco. Nay, anong ginagawa niyo rito? Marco, anak. Gusto ko lang sanang. Mahal. Biglang dumating si inay. Nailang tuloy ang nga customer. Bumuntong hininga si Marco at nagsalita. Nay, tama na po. Hindi po ito ang lugar para sa inyo. Ang anak ko, ang anak na isinilang at pinalaki ko, ngayon ay sa asawa na niya kumakampi. Sige, kasalanan ko na siguro dahil minahal ng anak ko ang isang babaeng tulad niya. Isang patang luha ang dumaloy sa aking pisngi. Sige, naintindihan ko. Nakamali akong pinuntahan. Habang tumatalikot ako, humabol pang isang salita si Katrina. Inay, sa susunod po na pupunta kayo, tumawag muna kayo ha? Para na rin po sa imaginong cafe. Alam niyo na, paglabas kong cafe, narinig ko pa ang sinabi ni Katrina sa mga kaibigan niya. Nakakapagod talaga. Nakakahiya makaroon ng biyanang mahirap. Pero ang galing mo, girl. Kung paano mo hinandle. Ano ka ba? Malapit nang ma-approve yung expansion ko sa 2 second floor. Kapag naging masayan na itong lugar, siguradong hindi na yan makakatapak dito. Sinundan akong kanilang nahalakak. Pagbalik ko sa aking kwarto, tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang aking kaawa-awang itsura. Oo nga, mukha akong mahirap. Iyon ang panlabas na anyo. Ngunit sa loob ko, may ibang boses akong narinig. Sige, ito ang sinasabi niyong kahirapan. Pero ang tunay na mahirap ay ang taong makitit ang pag-isip. Muli kong kinuha ang titulong gusali mula sa aparador. Malapit na. Malapit nang malaman ang lahat. Mula sa bintana, muli kong natanaw ang cafe. Maliwanag ang nailaw nito at si Katrina ay patuloy pa ring tumatawa. Ngunit hanggang kailan kaya magtatagal ang ngiting iyon? Oh, darating ang araw na ibabalik ko sa iyo ang lahat ng sinabi mo. Kinuha ko ang telepono gamit ang nanginginig na kamay. Tila dumating na ang tamang panahon para sa aking desisyon. Ben, ako to. Mukhang oras na. At naipalit sa ang mundo. Magpapalit daw po ng may-ari ang building. Natigilan si Katrina at nabitawan ang tasangang kape sa sinabi ng kanyang empleyado. Ano? Sinong nagsabi niyan? Narinig ko po sa real estate agent.
Ang bagong may-ari daw po mismo ang mamamahala. At babaguhin daw po ang lahat ng kontrata sa upa. Namutla ang mukha ni Katrina. Mula sa hintayan ng bus sa kabilang kalsada, pinapanot ko siya. Hindi. Okay lang yan. Kakausapin ko siya ng personal para makumbinsi. Tumingin si Katrina sa salamin at inayos ang kanyang buhok. Kitang-kita ang kaba sa kanyang mata. Sakto namang tumunok ang aking cellphone. Tita Elena, si Attorney Reyes po ito. Handa na po ang lahat. Pwede na po nating isapubliko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Salamat, Attorney. Tatapusin ko ito ngayon. 10 taon akong nakintay. Dumating na ang oras para ipakita ang katotohanan. Pagbalik ni Katrina sa cafe, tinipon niya ang kanyang nga empleyado. Darating daw ngayon ang bagong may-ari. Siguraduhin niyong lahat na maganda ang impresyon na ibibigay natin sa kanya. Kinakabahan ka ba, girl? Tanong ang kaibigan niya. Ngumiti si Katrina. Kaba? Bakit naman? Ang lakas-lakas kaya nga cafe na to. Siguradong alagaan din ako nga bagong may-ari. Ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang makamay. 2:00 ng hapon. Puno ng tao ang cafe. Ang bangong kape at ang halakak ng mataw ay pumuno sa lugar. Malapit na raw po dumating ang may-ari. Sabi ngang isang empleyado. Inilatak ni Katrina ang kontrata sa mesa. Narinig ko ang kaluskos ng papel. Kailangan kong magpakitang gilas. Basta hindi lang tumaas ang renta. Okay na ako. Dumating din si Marco. Okay ka lang? Oo, pero medyo kinakabahan ako kung sino yung bagong may-ari. Sa labas ng cafe, huminga ako ng malalim. Mabigat ang hawak kong sobrang naglalaman ng dokumento. Ang bigat ng katotohanang itinago ko sa loob ng 10 taon. Mahal, ngayon naiintindihan ko na ang sinabi mo. Ang isang tao ay dapat kilalanin hanggang sa huli. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Biglang tumahimik ang buong cafe. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Iinay. Nanginginig ang boses ni Katrina. Punong ang pakalito ang kanyang mukha. Bakit po kayo nandito? Dahan-dahan akong naglakat. Umalingaw-ngaw ang tunog ng aking sapatos sa sahig. Nagsimulang magbulungan ang tao. Sino yan? Di ba yan yung mata ng pinalayas kanina? Mabilis na tumayo si Katrina. Nay, may importante po kaming meeting. Pwede po bang lumabas muna kayo saglit? Huminto ako. At itinaas ko ang sobrang hawak ko. Ang meeting. Hindi ba't sa akin? Ano po? Gulat na gulat ang mukha ni Katrina. Nalaki rin ang mata ni Marco habang nakatingin sa akin. Nay, ano pong ibig niyong sabihin? Nagsalita ako nang mahinahon ngunit may diin. Ang lahat ng salitang kinimkim ko. Ngayon, ako naman ang magsasalita. Naging napakatahimik ng cafe. Natila kahit ang pahinga ay maririnig. Napahawak si Katrina sa mesa. Tila nanlambot ang kanyang matuhot. Ano po to? Lahat ng atensyon ay nasa amin. May nga naglabas pa ang cellphone at nagsimulang mag-video. Inilapak ko ang dokumento sa mesa. Sa gitna ngang nakakabinging katahimikan, tanging ang malakas na pahinga ni Katrina ang naririnig. Ako ang may-ari ng building na ito. Sa isang salitang iyon, tila nagyelo ang buong cafe. Nawalan ng kulay ang mukha ni Katrina. Napahawak siya sa mesa gamit ang nanginginig na kamay. And nagbibiro po kayo. Di ba? Binuklat ko ang dokumento. Ang kaluskos ng papel ang bumasak sa katahimikan. Ito ang titulo. 10 taon na itong pag-ari ko. Mas tamang sabihin, pamana ito ng yumaong asawa ko. Nagsimulang mabulungan ang customer. Grabe, yung matanda pala ang may-ari ng building? Kung ganon, yung manugang ay nangungupahan lang pala sa biyenan niya? Biglang sumigaw si Katrina. Anong kalokohan to? Ibig sabihin, niloko niyo kami? Ang nanloko ay ikaw. Sino ang nagpalaya sa isang mahirap na biyenan mula sa sarili niyang pamamahay? Bumibilis ang tibok ng puso ko, ngunit nanatili akong kalmado. At ang kontrata mo, hanggang ngayon na lang. Ano po? Humina ang boses ni Katrina. Puno ngang pakalito ang kanyang mata. Naglabas ako ngang isa pang dokumento. Tingnan mo ang Artikulo 12 ng kontrata. Ang pag-insulto sa nakpapawpa ay sapat na dahilan para sa agarang pagwawakas ng kasunduan. Napaupo si Katrina. Pati ang security deposit mo, ibabawas ko ang lahat ng gastos sa pag-alis ng gagamit mo at iba pang bayarin. Dahil ito ay paglabag sa kontrata. Akmang lalapit si Marco ngunit pinigilan ko siya gamit ang aking kamay. Marco, anak,
Alam mo bang ang apartment na tinitirhan niyo ay nakapangalan sa iyo? Ngayon, babawiin ko na iyon? Nay, nanggitakwil mo ako. Itinakwil na rin kita. Muling tumahimik ang buong tsafe. Lumuhod si Katrina. Nakamali po ako, inay. Patawarin niyo po ako. Nakaukit sa kanyang muha ang matinding kahihiyan. Ngayon pa, ngayong alam mo na ako ang may-aring building? Nung mahirap ako, isa lang akong pabigat, di ba? Nagsimulang mag-video ang mataw. Namula ang mukha ni Katrina. Parang awa niyo na po, nakatingin ang mataw. Ganun din ako nun. Nang palayasin mo ako, nakatingin din ang lahat. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Katrina. Binalot siya ang takot. Tama na. Parang awa niyo na po, tama na. Binitiwan ko ang aking huling salita. Ang bibig na nagsabing ako ay isang pabigat. Ngayon, ikaw naman ang mamuhay na may pasanin. Napahagulgol si Katrina sa sahig. Patawad. Patawarin niyo po ako. Ngunit huli na ang lahat. Pumasok ang abogado at iniabot ang mga dokumento. Ito po ang notice of eviction. Mayroon po kayong 1 buwan para lisanin ang lugar. Isa-isang nagsilabasan ang customer. May ganun palang manugang? Kawawa naman yung biyenan. Napuno ng bulungan ang tsafe. Si Marco ay nanatiling tulala at hindi makapagsalita. Habang tumatalikot ako, naisip ko, hindi pala nakakahiya ang kahirapan. Ang dapat ikahiya ay ang kanilang nga puso. Sumasalubong pa rin ang amoy ng kape, ngunit ngayon, pait na lang ang lasa nito. Paglabas kong pinto, narinig ko ang despradong iyak ni Katrina. Ngunit hindi ako lumingon. May halong saya at pait. Ang kwento ngang iming pamilya na sinaktan, ang isa't isa sa ngalan ng pagiging pamilya. 1 buwan ang lumipas. Sa loop ngang bakanteng tsafe, nakaupo si Katrina sa sahig. Wasak na wasak. Hawak niya ang lukot na notice of eviction. Paano? Paano nangyari to? Ang papalubok na araw, ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang likuran. Mula sa malayo, pinanot ko siya. Kasinungalingan kung sasabihin kong hindi ako nasasaktan. Kahit paano, naging pamilya ko rin sila. Lumapit sa akin si Marco. Nay, patawarin niyo po ako. Umiyak ako nang makita ko ang nakayo kong anak ko. Huli na. Pero mabuti na rin at naintindihan mo na ngayon. Umihip ang hangin. Tinatangay ang matuyong dahon sa kalsada. Sumigaw si Katrina. Inay, nakamali po ako. Isang pagkakataon pa po. Patawarin niyo po ako. Dahan-dahan, akong lumapi sa kanya. Patawad? Sish, pinapatawad na kita. Isang kisap ng pag-asang sumilay sa kanyang nga mata. Pero ang ugnayan natin, tapos na. Ang tiwala, kapag nasira, hindi na may babalik. Ang kasalanang manakit ng kapwa dahil sa kahirapan. Hindi iyon mababayaran ng pera. Muling humagulgol si Katrina. Nakita ko ang aking refleksyon sa salamin ng bintana. Hindi na ako isang kaawa-awang matanda. Isa na akong taong may paninindigan. Nagbubulungan ang nga dumadaan. Siya raw yung may-ari ng building. Yung grabe raw ang dinanas sa manugang niya. Kahit pala mayaman, tiniis niya lahat. Ngunit wala na akong pakialam sa tingin ng iba. Tumalikot ako at kinausap ang aking sarili. Mahal, tama ka? Ang prapala ay isang salamin na nagpapakita ng tunay na pagkatao. Papalubok na ang araw. Napakaganda ng kulay kahel na langit. Pauwi, napagtanto ko na ang tunay kong hinahanap ay hindi paghihiganti. Gusto ko lang maramdaman na ako ay mahalaga. Gusto kong irespeto bilang isang pamilya, kahit na mahirap. Ngunit ngayon, alam ko na, mas mahalaga ang pagpapahalaga ko sa aking sarili kaysa sa pagpapahalaga ng iba. Habang nililikpit ko ang magamit sa aking kwarto sa basement, naisip ko, kahit kaya ko nang lumipat sa mas magandang bahay, mananatili muna ako rito ng ilang araw. Marami akong natutunan dito. Ang sakit ng kahirapan, ang bigat ng kalungkutan, at ang lakas na kayanin ang lahat ng mag-isa. Sumilip ang nga bituin sa labas ng bintana. Habang humihigop akong mainit na saa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapayapaan. Tumunok ang aking cellphone. Si Marco. Nay, alam ko pong nakamali ako. Pwede po ba tayong magsimula ulit? Nanahimik ako saglit. Sige, pero hindi ngayon. At kung dumating man ang araw na iyon, tandaan mong hinding-hindi mapupunta sa iyo ang aking nga ari-arian. Tumulo ang aking maluha, ngunit hindi ito dahil sa lungkot.
ito ay luhang kalayaan. At may narinig akong boses sa aking isipan. Ang tunay na mayaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kakayahang makpakumbaba ng higit pa sa yaman na mayroon sila. Simula ng araw na iyon, nakalaya na ako sa kahirapan ng puso. Natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya, ang bigat ng pagpapatawad, at ang halaga ng tunay na yaman. Ito ay isang bagong simula. May masugat na naiwan. Ngunit ang masugat na ito ang nagpatatak sa akin.